Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa Makati City. Ito na nga, final na at official na hindi na nga matutuloy ang Makati Subway Project. Last year pa lang binabalita na natin kung nakasubaybay kayo dito sa channel na hindi na nga matutuloy o cancelled na ang Makati Subway. Ayon pa sa Philippine Infradev Holdings, ang private company na nagpropose na ipatayo ang proyektong ito, final na at official na hindi na nga talaga matutuloy ang Makati Subway Project at sinabi nila na hindi na nga ito feasible dahil apektado nga ito sa naging ruling o final decision ng Supreme Court kung saan ang mga Embo Barangay ng Makati City ay inilipat na nga sa Taguig City. Ang Makati Subway Project ay hindi na economically at operationally feasible ayon pa sa Philippine Infradev Holdings. Andito tayo sa may Urban Avenue. Ito nga ang location ng isa sa mga station ng Metro Manila Subway. Dito rin sana itatayo ang 3-tower residential condominium at sa ilalim nito yung Hilpuyat Station ng Makati Subway. Reminder lang, ang Makati Subway at ang Metro Manila Subway ay magkaiba na proyekto. Ang Metro Manila Subway ay tuloy-tuloy na ginagawa sa ngayon. So ayun guys, binaklas na nga yung mga poster dito at kinumpirma ng Philippine Infradev Holdings na lahat ng construction work ay tinigil na. Ang proyektong ito ay may budget na $3.5 billion. Kapartner nila dito ang ilang mga Chinese companies at mga investors. Ayon pa sa latest update, nagsimula na yung arbitration na ipinasa sa Singapore International Arbitration Center para sa impartial na resolution sa proyektong ito na joint venture ng private companies at ang Makati LGU. So ito na nga guys, final na, hindi na talaga matutuloy ang Makati Subway Project. Ang proyektong ito ay magkakaroon sana ng 10 mga station at magiging kauna-unahan na intra-city subway system dito sa ating bansa. Ibig sabihin niyan, iikot ito sa buong Makati City. May balak din ito na i-connect sa ilang mga station ng Metro Manila Subway, MRT at ilan pa mga pangunahing kalsada katulad ng EDSA, Kalayaan Avenue at sa mga terminal. Ito na nga ang magiging final at last video update natin sa Makati Subway Project. Diyan ikot tayo dun sa likod nito para makita natin at huling silip na rin sa Subway Project na ito. Natapos na rin pala yung major rehabilitation dito sa Chino Roces Avenue. Maganda na yung kalsada dito at medyo tinaasan ng konti. So ayun guys, nandito tayo sa likod ng Makati Medical Center. Dito nga isinimulan na yung construction sa 3 tower na residential condominium na i-connect din sana sa Makati Subway. So dahil hindi na nga matutuloy ang subway project, most likely ang 3 tower condominium dito ay hindi na rin matutuloy.
Kung babalikan natin sa simula pa lang, nagkaroon na nga ng iba't ibang aberya ang proyektong ito. Una, ang original na ruta nito ay doon sana magsisimula sa Ayala Avenue. Pero hindi nga sila nagkasundo at inilipat na dito na dadaan sa Amorsolo Street. Ang pinakadulo nito ay doon magsisimula sa Mile Long Building o Mile Long Property. Mahigit 2.5 taon din tayo na nag-update dito sa Makati Subway. Pero ito na nga ang isang sad news, hindi na nga ito matutuloy. Mas okay din sana kung sa Ayala Avenue dadaan ang Makati Subway. Malaki nga ang kinalugi ng Philippine Infradev Holdings dahil sa ginastos na nila sa pagbili ng mga lote at yung performance bond pa na ibinigay nila sa Makati government. Nagkaroon pala ng impairment losses na 44 billion pesos ang Philippine Infradev Holdings dahil nga yan sa pagka-delay at tuluyan na ngang pagkansela sa proyektong ito. So ayun guys, nandito tayo sa Mile Long Property. Dito sana magsisimula yung Makati Subway at magkakaroon din ng station dito. Kaya sila naging apektado sa final decision ng Supreme Court na ilipat ang mga Embo barangays mula Makati papunta sa Taguig. Doon pala ilalagay yung depot at magkakaroon din ng 3 station sa mga Embo barangay. So ayun guys, napakahaba nga nitong Mile Long Property na nabawi na ng gobyerno noong Duterte administration. Wala na tayong magagawa, final na at official at goodbye na talaga sa Makati Subway Project. Andito naman tayo ngayon sa One Ayala. Tingnan natin ang bagong elevated walkway na magko-connect sa Glorieta 5. Wow, eto na pala oh, malapit na matapos, tinanggal na yung mga harang. So ayun guys, ito na nga yung bagong elevated walkway na magko-connect sa dalawang mall. Dito naman sa taas, ayan makikita natin, malapit na pala talaga itong matapos at malapit nang buksan. May glass barrier na sa magkabilang side at mayroon na ring ceiling. Kaso parang mababa yung barrier dyan sa walkway kumpara dito sa One Ayala.
Anyway, abangan natin ang pagbubukas nitong elevated walkway at ipapakita ko sa inyo ang buong itsura niyan kapag binuksan na. Kapag galing ka ng Juan Ayala, hindi mo na kailangan pang bumaba at tumawid dyan sa kalsada para makapunta dyan sa Glorieta 5 at vice versa. Silipin muna natin dito sa loob ng Juan Ayala Grand Terminal. Tingnan natin ang latest na update. Mamaya akitin tayo doon sa loob ng Juan Ayala Mall. Halos puno na nga ng mga bagong restaurant dito sa gilid malapit sa SM Makati. Marami na rin ang nadagdag ng mga bagong stores at mga restaurant. Ilan na lang yung vacant dito sa baba. Marami na rin ang mga pop-up stores dito sa gitna ng hallway. Dito tayo sa second level ng mall. Natapos na nga yung bagong pwesto ng time zone. Dito na lang sa second at third level ang may mga vacant pa pero ilan na lang. Dito pala sa Ayala MRT naka-display ang isang mock-up ng tunnel boring machine ng Metro Manila Subway. Ito ay proyekto na pinondohan ng Japan at ongoing na nga na tinatayo yung ibang mga station nito mula sa Valenzuela hanggang Shaw Boulevard. Delayed lang ang 7 station ng Metro Manila Subway mula dyan sa Kalayaan hanggang sa Bikutan at NAIA Terminal 3. Excited na ba kayo sa Metro Manila Subway? Anong masasabi nyo sa proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-share ang video ito at mag-subscribe para sa daily updates. Thank you for watching.